Samantala, Department of Foreign Affairs hindi maglalabas ng travel advisory sa mga bansang apektado ng nakamamatay na Ebola virus. At Department of Health bumuo ng Rapid Response Team bilang paghahanda sa posibleng pagpasok sa bansa ng nasabing virus. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Walang balak ang Department of Foreign Affairs na magpalabas ng travel advisory sa mga bansang matinding apektado ng nakamamatay na Ebola virus. Ngunit iginiit ni DFA spokesman Charles Jose, patuloy ang paghahanda ng kanilang ahensya para sa nalalapit na pagtataas nito ng crisis alert level sa Guinea, Liberia at Sierra Leone kung saan patuloy na nananalasa ang Ebola. Originally, we planned to raise it mid-November, like we have announced 2 weeks earlier. During the time that we announced it, we're giving ourselves a month to prepare to make sure that all the mechanisms will be in place, including the sending of personnel to those countries. Sa ilalim ng Crisis Alert Level 3, ipinapatupad ang voluntaryong pagpapauwi o voluntary repatriation. Sa oras na itaas ng DFA ang alert level sa mga nabanggit na West African countries, lahat ng mga uuwing overseas Filipino workers ay maaaring sumailalim sa isang voluntary quarantine o di kaya'y obserbahan ang kanilang kalagayan sa loob ng 21 araw. They have to be quarantined, no? Because sometimes they might not exhibit symptoms, but they could be carrying the virus. So it can only be after the 21-day quarantine that we can be sure that they are not carrying the Ebola virus. Sa kasalukuyan, alert level 2 pa lang ang ipinapatupad ng DFA sa mga naturang bansa. Samantala, bumuo naman na ng 3 rapid response team ang Department of Health. Nakatakdang lumibot ang mga naturang grupo sa mga liblib na lugar sa bansa upang magbigay kaalaman sa mga rural health workers kung paano ang tamang pagresponde sakaling makapasok sa bansa ang Ebola. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.